Pananaliksik, tema kabilang sa 53rd anniversary ng EACC. Mga Emiliano hindi nagpadaig sa tagisan ng talino. Husay ng mga Emiliano pang world class din. Tapang at lakas ipinamalas. Ang bagong Mr. and Miss EACC kilalanin. Third Heritage Sunset Run naging matagumpay. At mga bida sa Institutional Employee Awards nagniningning kasabay ng paghahatid ng saya ng Vibe PH. Palakasan season na mga ka-Emiliano. Sabay-sabay nating kilalanin ang husay, galing at talino na siguradong ipinakita ng bawat isa. Tungayan natin ang bawat kwento na bumubuo sa kasaysayan ng Emilio Aguinaldo College Cavite ngayong ika-53rd anniversary ng ating institusyon. Nagpapahayag mula dito sa studio, ako si AJ Gibon. At ako naman si Selena Yabor, nananatiling nagpapamula. Ito ang Bulwagan. Research Capacity Building Seminar at Academic Convocation inilunsad sa EACC. Para sa detalye, narito si Joseph. Nagtagpo ang sining at inobasyon dito sa Multipurpose Hall sa naganap na Research Capacity Building Seminar at Research Convocation. Nagsama-sama ang iba't ibang eksperto mula sa Department of Science and Technology, Department of Health at mga kapwa institusyon. Ito ay upang talakayin ang ilang stratehiya na maaaring gamitin sa masusing pananaliksik. Binigyang diin ni Dr. Bernardo C. Lunar na ang ilang creative works ay hindi lamang pang-exhibit, pero pwede rin itong gamitin sa academic standards. We started on venturing on creative works because this is an accreditation requirement and what CHED is also requiring us as we apply for autonomous and deregulated status. It became, or we saw it as a challenge in the beginning. Samantala, tinalakay ni Dr. Darren H. Venturina mula sa DOH ang kahalagahan ng evidence-based research sa pagpapalakas ng mga programang pangkalusugan. Pinagtuunan naman ni Dr. Thaddeus M. Carvajal ng DOST ang Balik Scientist Program na layuning makapagpatibay ng pananaliksik sa ating bayan. Ito ay gamit ang mga nakalat na impormasyon sa iba't ibang mga bansa. Ako si Joseph Ventanilla, nag-uulat para sa Ang Bulwagan. Emiliano, bumida sa patalasan ng isip. Andito si Jacob Dalinog para magpamula. Tinagpatinag sa katalinuhan ang mga Emiliano sa EACC campus sa ginanap na tagisan ng talino ngayong ikalawang araw ng Talakasan 2026. Mapa-chess, quiz bee o pagbabalangkas. Ipinakita ng bawat kalahok ang kanilang baong kaalaman at galing sa bawat kategorya ng talino events. Gamit ang iba't ibang uri ng estratehiya at solusyon upang maipanalo ang laban. Una ang SHS Elites mula sa Senior High School na may 76 points. Sinundan nito ng Team Luminares ng School of Nursing na may 50 points, habang pumangatlo naman ng Executives ng School of Business Administration and Accountancy na may 48 points. Ako si Jacob Dalinog, nag-uulat para sa Ang Bulwagan. Mga Emiliano nagpamalas ng angking husay sa unang araw ng diwang. Narito si Kina Patricio. Nagpakitang gindas sa tagisang husay ang mga Emiliano sa unang araw ng talakasan dito sa Lecture Hall 1. Ipinakita ni Nailea Zane Rivera ng Iluminares ng Workless ang galing ng mga Emiliano sa pag-awit matapos makakuha ng halos perpektong score na 99% sa All-Star Karaoke. Nagpakitang bilas din ang mga kawani sa The Voice Employee Edition sa pangunguna ni Miss Joan Erica Manalo na nagpamalas ng husay na higit pa sa 4 na sulok ng opisina. Ang bawat nota at palakpak sa unang araw ay naging simbolo ng matatag na determinasyon at nag-aalab na pusong Emiliano. Kina Patricio nagbabalita para sa Ang Bulwagan. Balik sa dyan, AJ at Selena.
Nagpasiklab ng potensyal ang bawat Emiliano sa Lakas Events. Jacqueline Tayab, ibalita mo. Jacqueline? Naging mainit ang gymnasium ng EACC matapos maganap ang mga patimpalak na nagpakita ng lakas ng mga Emiliano. Naghari ang Emilian Hinieros matapos hakutin ang mga pangunahing titulo sa Lakas Events. Nasungkit ng nasabing kupunan ng kampyonato sa men's volleyball at parehong men's at women's basketball. Hindi rin nagpahuli ang luminares na nagwagi sa women's volleyball. Ako si Jacqueline Tayab, nakikibahagi para sa Ang Bulwagan. Kung kasaysayan ang pag-uusapan, hindi yan makukumpleto sa isang talakayan. Kaya, oras na para sa isang throwback mula sa ating special segment ng Emilian Culture Formation. Nakatutok dyan si Dwayne Doloroso. Kilala bilang Father of Nuclear Medicine in the Philippines. Si Dr. Paulo C. Campos ang nagpasimula ng makabagong paraan sa diagnosis at paggamot ng mga sakit gamit ang radioisotopes. Itinatag niya ang kauna-unahang radioisotope laboratory at thyroid clinic sa bansa na nagbigay daan sa mas epektibong paggamot ng goiter at iba pang sakit. Hindi lamang siya siyentista, kundi isang leader at guro na nagtaguyod ng community health programs para sa mga Pilipino. Ngayong 53rd anniversary ng EAC, patuloy nating isabuhay ang kanyang adikain, ang gamitin ng kaalaman para sa bayan, strengthening academic excellence, advancing research and innovation toward universityhood. Kaya dito na sa EAC, tara? Nagpasiklaban ng bawat departamento sa naganap na Mr. and Miss EACC 2026. Narito si Iza. Lumampa na nga ang mga kalahok ng iba't ibang departments para sa Mr. and Miss EACC ngayong ikatlong araw ng Talakasan 2026. Ibinandera ng School of Radiologic Technology ang kanilang bagsik at kisig matapos nilang hakutin ang mga pangunahing special awards at tuluyang tanghalin bilang Mr. EACC 2026. Hindi rin nagpahuli sa husay ang School of Business Administration and Accountancy na nagpamalas ng hindi matatawarang talino at gilas para makuha ang titulong Miss EAC 2026. Ipinakita ng mga kalahok sa kanilang pagrampa mula national costume hanggang formal wear na ang kagandahang Emiliano ay may kalakip na paninindigan sa virtue, excellence at service na siyang pundasyon ng bawat departamento ng kalahok. Matapos ang patimpalak, pinatunayan ng Emilian candidates ang kanilang lakas, husay at talino sa entablado. Ako po si Iza Natividad para sa Ang Bulwagan. Nag-alabang diwa ng mga Emiliano sa ginanap na 3rd Heritage Sunset Run sa Villar City. Mapapaindak ka talaga sa warm-up dance na pinangunahan ng EAC Dance Troupe para sa opening ng Heritage Run. Umataw ang 2,061 runners sa 5 at 10 km marathon na sumubok sa katatagan at bilis ng bawat isa. Binigyan din ng pagkilala sa kanilang determinasyon at pagsisikap ang tatlong nangungunang mag-aaral, empleyado, alumni at guests sa bawat category. Maligayang nagtapos ang kaganapan sa pamamagitan ng water splash activity. Puno ng saya, parangal at sorpresa ang ikalawang araw ng talakasan kung saan kinilala ang dedikasyon ng bawat empleyado. Nasurpresa si Vice President for Academic Affairs, Dr. Rebecca D. Miranda, sa hindi niya inaasahang pangyayari. Dahil imbes na isa siya sa magbibigay ng parangal para sa mga natatanging empleyado, ay siya mismo ang nakatanggap ng pagkilala mula sa institusyon para sa Employees Night ng Emilio Aguinaldo College, Cavite. May pagmamalaki ko, I'm well loved by the students. It's not the achievement, it's not the accreditation, it's not the JED status that we get, but I think I see the students being transformed and
they appreciate what I do for them. Yun talaga ang very proud ako na nagawa ko for Emilio Aguinaldo College. Tunay na ang bawat leader ay may lakas na taglay na virtue, excellence at service na lubos na ipinagmamalaki ng institusyon. Naging maangas ang entablado sa Bandalasik sa ika-4 na araw ng talakasan, hatid ng sunod-sunod na performance ng Vibe PH. Ito'y sinabayan ng hiyawan at pakikiisa ng mga Emiliano. Pinaunlakan ni Eliza Maturan ang entablado sa kanyang 2 awitin na umantig sa mga manonood. Hindi rin naman nagpahuli ang mga Emiliano pagdating sa pagpapakita ng kanilang talento sa musika. Nagtapos ang programa sa isang makulay at masigabong fireworks display. Manatiling updated sa latest chika. Ako si Elijah Beatriz, balik sa inyo AJ at Selena. Muli ako si Selena Yabor. At ako naman si AJ Gibon. Magpamulat, magpahayag, at makibahagi. Ito ang Bulwagan.